kapal to, medyo destructive ng konti, pero ang kakangkong din po yun eh. Ako ganito lang magtanim, effective naman. Kita nyo naman, di ba? Hindi na natin kailangan. Oh, itong tunay. Oh, wow, unbelievable son. Grabe. Yan, magandang buhay po at swerte nung Bermuda dito Ano nangyari dito? Uy, may tulong maliliit kasi sira ang gasket. Sira po ang gasket nito. Ayan. Sira ang gasket ng ano. Ay, dilig tayo ng konting halaman natin. Nagdilig na ako doon, yung mga ayun kahapon kasi hindi ko na, sabi ko umaga ko na lang dadaanan yung ating mga bayabas to na napakagaganda. Iniisip ko nga, aalis kami ng ilang araw, 5 days. Kumusta naman kaya ito? Kanino ko kaya ibibilin? Yung ibibilin na kailangan yung may common sense ba? Ano kaya ang ipapatrabaho? Ayan, maghakot po ng Carabao manure. Tapos ito, gusto ko nang palinis to eh. Ano, malinis na po natin ito. Yun, yung dilig, napaka-importante. Yung mga gulay ko, ako po, ano kaya ang mangyayari pag uwi? Sana naman maging maayos. Ito gumanda na. Yan, kita niya yan. Hahabol yan doon sa kabila. Sana ito na lang po ang pag-asa natin. Makapunta tayo ng NHS, kukuha pa tayo na isa o dalawa. Langka natin na lemongrass, syempre. Ito yung ano natin, kamote na talagang gumaganda na. Ayun, ang ganda ng mga lemongrass. Sabi ko nga kay Rambo, ang ganda ng kahoy ng lemongrass dito sa side, pati yung doon. Laging nadidilig kasi. Iba talaga po laging nadidilig. Ibang gusto nito, tubig-tubig talaga eh. Ayun, laging basa. Ay! Ano ating sabi ko kay Kongkong, ginambol niya naman, pero hindi niya na inabot na malagyan ng Carabao manure. Kasi yung gilid sana papalagyan ko ng Carabao manure. Ibale, maglalagay tayo dito ng drum. Tapos gagawa tayo ng tsaa, tea. Bababad natin sa tubig. Yun po ang pangdidilig natin, tabo-tabo kahit papano. Habang nag-uumpisa pa lang sila, habang wala pang tag-ulan. Tapos yun nga, yung Carabao manure para mas healthy at maging mataba. Pag hindi nyo po binigyan to ng organic matter, wala alam mangyayari dito. Gaganda lang sa una, mauubusan agad yan ang sustansya. Kailangan maglagay na tayo. Pero gumaganda na, naglabas na po na. Buhay na kumbaga. So, ang kailangan na lang natin is the nutrients. Bigay natin. Ayan balikan natin. Pakita ko lang po na kung gaano po kasaya. Wala naman tayong pang testing, di ba? Ng lupa, ng
sa halaman, di naman nagsasalita yung halaman, pero nagsasalita po siya. Anong ibig kong sabihin? Pinakikita niya po sa ganda niya kung okay yung ginagawa niya sa kanya. Ganun po yung way ng pagsasalita ng halaman. Kagaya po nito, bigla pong gumanda, oh, tingnan nyo. Nung naglagay po kami ng organic fertilizer, yung mga Carabao manure, ayan po, oh, yung ating pinitikan ko ng konting urea. Kasi may zinc. Para sabi ko kompleto. Alam niyo naman, iba pa rin po yung may konting touch of pitik lang na konti. So ayan, kikita niyo po yung mga natin, bayabas natin. Parang nagsasalita sila, 'di ba? Tapos pakita ko yung duhat. Nung linagyan po ng Carabao manure, makikita po ninyo yung kaibahan. Ito malapit na mamulaklak yan. Nakatrim na yan. Bigyan natin ng mga 1 month. Maglalabas na po yan ng bulaklak. Ating suha. Ito, yung ating duhat. Oh, dapat nga dito mayroon pa eh. Meron pa yan dapat dito. Huhukayan ng konti. Tapos bubungkalin ng konti. Tapos lalatagan pa ng Carabao manure. Kasi kulang po yan. Kung ako maglalagay at talagang ika nga anuhin natin. Talagang the best way is at least dito hanggang dito. Ayan, dito. Dito po yan. May pa nakakalat. Siguro mga 2 inches to 3 inches po ang kapal. So ito yung sinasabi ko. Ayan, nagsasalita yung mga halaman natin. Ayan, 'di ba? Tapos ang goal ko ngayon, bago po kami umalis, baka bukas or ngayon, mataniman ko po ito. Yan, tinanggal ko na yung kangkong. Binigay ko na sa ating mga brethren dahil ang ulam po namin mamaya ay bangus. Binili ko sa sa Lagupan, sinigang. So ayan, meron tayong kangkong. Tapos eto, ayan, eto meron nang tumubo ng konti, pailan-ilan. May mga tumubo na, ayan, yung ating bang tawag, yung bagyo beans. Tapos ito meron na po ito. Mukhang nakalimutan ko lagyan to ng buto. Dapat ito ay mustasa, pero nagpechay po yan. Pechay po ngayon yan. Ito yung mustasa, tubo na. Ito yung bagong may pitik din ng konti. Ayan, bagong kangkong natin. Ito wala pa. Yun, papalitan ko. Gusto kong palitan ng amaranth na tawag dito, yung spinach, mga green leafy. Sa bed, green leafy tayo, diba? Pag naka-bed, green leafy vegetables lang. Kaganda. Kangkong kasi gamitin, kaya marami po akong kangkong. And the easiest kung wala kang masyadong time, easiest po is easiest yung kangkong. So ayun, ito nga, actually ito medyo makapal to, medyo destructive ng konti, pero ang gusto ko yung parang baka lang na maliit na kalawet. Alam niyo naman, sabi nga nung kasabihan, yung tamad daw na tao minsan dalhin mo sa sa working area at hintayin mong gumawa ng paraan kung paano niya padadaliin ang trabaho. Yun ang kasabihan. Lazy, makikita mo may paraan niya na gagawin. Naalala ko na naman yung barboy kong Brazilian Kita mo yung Brazilian kong barboy ayaw kamayin yung gumawa ng paraan para sabunin yung wall. Balang kwento. Sabi ko totoo nga, you're lazy, sabi ko ganun. Pero may paraan siya kung paano padadaliin. Ganyan, ito po kasi kailangan talaga. Kaya lang ito makapalo, pag binaon mo pa yan hindi na. So kailangan natin yung parang stick lang na kabilya, siguro 9mm 10mm na kalawit, pinakaganon, nakaganon lang, gaganunin mo na lang sa gilid
So na-cultivate mo na agad na mabilis na paraan, di ba? Turuan ko kayo ng mga discard. I-share ko pala. Ito maganda to pag magtatanim ka. Kagaya niyan, gagamitin natin doon. Pero kasi hindi ko na natiis to. Okay, ating kangkong na. Ito halos wala pong itong spray eh. Hindi ako nag-i-spray ngayon. Wala naman ako nakikitang uod. Pero yun nga, yung ating mustasa, kailangan yan mapitikan bago ako umalis puntang Siargao. Dahil pagbalik natin after 5 days, pag hindi po yan na-spray, naku po, disaster na naman yan. No. Ito maganda. Pero maganda nito, may handle na. Ayan oh, may ilagayan siya eh. Hindi ko pa napapagawan kay ating parang Junjun ba. Busy si parang Junjun ngayon. Gumagawa ng bakod sa gatsyawin. Ayan, ayan oh, pumupukpok na yan. Dito nagbe-welding. Ayan, naririnig nyo. Siya yan. Bakit ko ginaganyan? Kasi sinubukan ko yung yung taplak-taplak. Mas maganda pa rin po talaga yung nakahil. Tapos habang dinidilig mo, natatabunan niya yung halaman, yung pinakapuno ng kangkong. Ito may Carabao manure pala tong fresh na dry pa naman, dry fresh, parang ganon. Na may fresh ng konti, semi dry, parang ganon. Subukan natin kung ano ang epekto. Nakalimutan ko na ikutan yung mga avocado. Gusto ko pakita sa inyo, yung sabi ko nga parang nagsasalita at sinasabi nilang, boss, thank you so much. Ay, yan. Ay, yun doon kasi yung pagtataniman ko ng tawag dito, pagtataniman ko ng yung spinach, kailangan sana nun mabungkal bukas na siguro after nun natin. Pero ito gusto kong mapasadahan. Ganyan ba? Ang ganda sana nito kung may handle na. Ang ganda. No? Sarap. Ang sarap. Hindi mainit, masarap. Magsarap talaga ganitong oras. Alas 9. Alas 9 na po eh. Wala pa namang customer sa Lechon House, kaya sabi ko tirahin ko na muna. Ang ganda na ugat oh. Dami pa rin nalalaglag na dahon ng mahogany. Pero most of them medyo na. Ayan ito pa. Ay pa nalalaglag. Ayun. Halos kalahati pa. Uy. Ito pa pala oh. Yun muna. Ay, nasa bulsa ko na yung mga armas natin dito. Bala. Buto ng kangkong. Mura lang po ito sa Shopee, 600 isang kilo na. Napakarami yun ng matatanim. Shoutout pala kay ka-farmer Tani De Jesus, Pastor Tani De Jesus. Alala kita. Alam nyo naman pag kangkong, nagkakangkong din po yun eh. Ako ganito lang magtanim, effective naman. Kita nyo naman, di ba? Hindi na natin kailangang anuhin. Kanya-kanyang paraan lang. Importante maganda yung harvest mo.
malilate ito. Late ko na kasi nalagyan. Pero okay lang. Importante may laman. Huli sila. Nako. Uy, putas ah. Uy, putas ah. Uy. Uy, shit na pala ka. Ulat ako doon. Kulang, dalawa. Abutin na lang natin. Palaka. May palakang kukak. Okay. Ilang ayusin at linisin. Sana mataniman natin to ngayong araw. Ito, sacrifice na natin. Nakahuli na eh. Para sabay-sabay ang tubo. Sayang to ah. Sayang. Yan. Kain muna natin. Yan ibon ang huli mo ah. Okay. Hirap din maglagay ng hila. Hay. Nagang magtanim ay di biro ano. Bibitin pa yata yung buto ko ah. Ako bibitin pa. Hindi naman siguro. Ay. Ay, thank you so much.
Ay. Siyempre, right after the diligin nyo na agad para mag-germinate yan. Kailangan po yan mabasa. Matik yan. SOP kumbaga. Pagkatapos nyo pong itanim yung mga buto, kailangan yung diligan. Yung iba nga tinatakpan pa to, may pantakip kayo eh. Bubuksan ninyo after, maganda nga nito matakpan eh. Kung meron kayong dahon ng saging, pwede nyo pong takpan to kung masipag kayo. Pero kung hindi naman, magdidilig kayo every afternoon tsaka umaga, o kaya in the middle of the day. In the middle of the day, po kayo, magdidilig kayo. Basta lagi lang siyang basa. Pero the best way nito kung talagang masipag-sipag ka, kaya lang tinatamad na ako. Kuha ka ng pwedeng itakip dito. Yung ng nyog sa ibang probinsya. Pwede yan. Mulching. Para hindi po matuyo yung lupa. Para yung germination ng buto, mapadali. Tapos pagka mga 1 inch na siya, ayun, tanggalin nyo na. Medyo maputla yun dahil deprived sa sunlight, diba? Ganun. Ito hindi ko pa na daanan din, tirahin na rin natin yan. Ito din pala, kailangan din tong madiligan din. At least yung plat doon, nataniman natin ng kangkong. Meron na tayo yung pechay. So yung 4 na lang pong maliliit na plat ang kailangan nating taniman bukas. Ng hapon na siguro. Katapos natin ang bukas gabi. Late na kasi pag linggo natatapos. Langanin. Ayan. Ganda. Nakaka-relax. Dito may lilim ng konti. Sa Antipolo daw nakapagpabunga ng lychee si Gian. Sa Antipolo. Medyo malamig kasi doon no. Dito sa Arayat, grabe ang init Hindi natin pwedeng ikumpara talaga. Parang Batangas ang Antipolo, alam ko Sierra Madre na rin ba yun? Part na ng Sierra Madre ata yun diba? Rizal. Ito nga kung masipag ka, ayan yung Carabao manure na inaano natin, binababad yung mga durog na yon, haluin mo ng maigi, yun ang ipandilig mo dyan sa gilid. Yun yung mga pwede nyong gawin kung kayo po ay mahaba ang oras, talagang kakaririn po ninyo, talagang alam nyo na yung alagang magnolia ang dating. Ay the best yun. Dati po kasi nung ako'y bakasyon, nagbabarko po ako, nakabakasyon ako, makikita nyo po yung bulsa ng aking mga pantalon, kasi lagi ako nakamaong nun, tapos may tali sa ulo. Kasi kagaya po ngayon, tingnan nyo, ayan yung mata, mas nakasalamin ka pa. Pag wala kang tali sa ulo, yung pawis nyo walang magsasangga, parang mangkepweng bang dating. Ganun po yung lagi kong outfit. Tapos nakabota ako, syempre may bota ka, kasi puro talaga farming ginagawa namin, tanim. May talungan kami dyan, yung mga pakwan ko, mga gulay, ang lalaki ng pakwan. Yung akasya po na yan, mga akasya yan, wala pa yan. Tapos yung kubo, lumang kubo pa, open na open po yung palibot nyan. Yung akasya na yan, wala pa. Ayan, yung tanda nyo po, yung mga akasya na yan na nagpalilim na yan, wala pa po yan na nag-umpisa kami way back 2010, 2011.
Kasi yan pong mga akasyang yan, tinanim po namin yan. Kaming dalawa na po ni Bebe. Ano ko na siya, girlfriend ko na siya. Kinuha pa namin yan sa kalsada, sa mga gilid ng kalsada, nahuhulog na bunga ng akasya. Tapos pinunla namin. Yan, tanim na po namin yan. Ganun po ang kwento. Ay, kaya pala mahina. Ayan, diligin lang na, ano na lang natin yan. Yan, okay na tayo. At least nakaraos na. Tirahin ko lang to. Kasi unfair naman sa kabila. Magtanim ay di biro talaga eh. So pagka nakapagawa ko kay Junjun ng kalawit, okay na yun. Paggawa tayo ng kalawit na ano. Dito, yung parang round bar lang na hook. Nakaganon lang, kaganunin mo lang. Dapat medyo magaan naman, baka may mabigat. Para nakukultivate yung gilid ba. Cultivation, napaka-importante yun, nabubungkal ninyo yung gilid. Kasi andyan yung para mag-oxygen, diba? Tapos yung tubig nakakapasok. Yan, okay. Very good. Yan. Bago tayo magtapos ay magdidilig pa po ako. Yan, ito yung mga pang next week natin na kangkong. Ayan. Tapos yung susunod naman after, ayun na naman, isang plat na naman na mahaba din. Tapos ito na naman ngayon kasunod natin. So tuloy-tuloy lang po. Ayan. Tapos yung mga avocado natin na parang nagsasalita na sinasabi ko po sa inyo. Ako naman ay tuwang-tuwa, no. Timing yung lalagay natin na fertilizer, organic. Dahil kung napansin nyo, nag-prune po ako, di ba? Nagbawas tayo ng dahon, ng sanga. So yung energy, yung sustansya, diretso po doon, paakyat. Ayan, tapos ang maganda, nagpapalaki na po siya ng katawan. So by next year, mas mataba na po yan, God willing. Huwag naman tayong tatamaan ng matinding disaster. Pero kung magbabagyo at medyo gagawan po natin ng paraan yan. It's either bawasan natin ng dahon, diba, kaysa mabuwal siya, diba. Heavy pruning ang gagawin natin kung talagang may parating po na bagyo. So ayun, nataniman na natin lahat pala ito. So ito na lang po ang wala. Ito, tatlo. Ayan itong tatlo. Kasi papalitan ko na yung aking radish. Hindi ko natutukan eh. Yung radish kasi kailangan mong tutukan. Pag tubo niyan, cultivate mo paikot, dahan-dahan. Matrabaho po hanggang sa pagdilig mo, dahan-dahan din. Tapos hanggang sa lumaki na siya. Mas mabilis po siya. Bakit? Tag-ulan kasi ganun din, nababali naman siya sa tag-ulan. Ngayon naman sobrang init, yun naman ang problema. Pero ito kasi bala kong baka makakuha pa tayo ng vermicast, tag-isang maliit na sako. Buhos natin, tapos halo saka natin tataniman ng spinach. Yan po ang bukas na siguro yan. Bukas na umaga, yan pwede. So yan po, at maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, nagsasalita yung mga avocado natin. Kita nyo naman, ang ganda. Tapos kahapon naghakot po sila mga Carabao manure, yung mga natin inaan doon, nadagdagan uli nila, plus yung mga talong natin nalagyan na rin. Unti-unti lang, medyo magulo pa, medyo pangit pa sa mata kasi talagang nilalaan natin sa kanila yan, trabaho ba. Hopefully naman ay mairaos natin tong to crisis na to. Ayan, syempre crisis na ayaw pang aminin ng iba, pero crisis na po yan. Sa California, nag-check ako, ewan ko totoo ito, $7.7 per gallon, totoo ba? Yung inyong diesel dyan. Pag kinumpute nyo po times 60, aba, mas mura pa sa inyo kesa sa amin. Dito po sa amin, ang 1 litro lang hindi galon, nasa 150 to 170 na. Bakit sa inyo dyan sa isang maunlad na bansa
pumapalo lang ng 120. Ano nangyari sa Pilipinas? Grabe naman ano. Parang ano. Ngayon nabubunyag ang DOE. Ayoko nang mag-elaborate yan, pero masakit po talaga. Hindi maiwasan. Si Solomon ganun din, yung sa Facebook na nagko-comment, ay nagba-vlog. Nagtutubo siya, hindi niya rin po maiwasan na dumaing din talaga. Kasi apektado po tayo. Ayun, medyo mabigat. Ano to? What is, pandilig. Gandang pang ano yan So yun, 7.7, pumapalo lang na parang 120. Dito mataas pa ng 30-40. Pilipinas, mabira. So ayan, maraming salamat. Sana matapos na ito. At tuloy lang ating negosyo, mga ka-farmer. Naalala ko syempre. Pero masaya naman ako dahil ako po ay nag-i-enjoy sa aking ginagawa din dito. Organic ano natin. Kita nyo yung nakasako na yon, Carabao manure din yon. Hinakot ni na Kongkong yan at ninenel kahapon. Ayan, sabi ko nga, walang tigil, sige lang, next week yan din ang assignment nila. Halughugin nila yung buong baryo, lahat ng may kalabaw. Wala nang kuha. Ita-transform natin to ng tipong diba, maganda. Ito nga yung Erwin, no? Wala pa. Update tayo kay Erwin. Yan, lalagyan ko din to. Tapos yung karamay, ang daming bunga, grabe naman. Wow, ngayon ko lang nakita ito Oh, itong tunay. Oh. Wow. Unbelievable sign. Grabe. Ano ka pa? Tapos nasa itong naarawan, ang dami, ito hindi. Nadali ng ano? Nadali ng mangga. Pero ito grabe ang bunga. Oh. Sa Ilocos, yung Ilocos na suka, linalagyan po nila nito. Sukang Iloco, ang sarap. Sukang Iloco na binababadan po nito. Napakasarap. Tapos ito lalagyan natin ng Carabao manure. Siyempre si Erwin plus yung ating avocado doon. Yan, bago po tayo magtapos, pakita ko din yung ating avocado doon. Oras ay yan, yung avocado natin. Diba? Tuloy-tuloy lang yan. Makapag-pruning ng konti, pero marami pang dapat putulin dito Ayan marami pang dapat putulin. Ito nga sana. Ito. Itong ano. Putulin natin. Ito. Putulin din. Pero ang ganda niya lagi naman nadidilig to ni Rambo. Kulang to ng organic matter. Pwede nating hukayin ng kaunti. Hukay ng kaunti asarol. Konting asarol. Tapos mga 4 na sako. Paikot dyan. Dito. Huwag masyado malapit doon. Dito. Ay, so ayan po. Mahaba ang ating vlog ngayon. So ayan, maraming salamat. At magandang buhay.